Ito mga kababayan ngayong araw po ay April 12, Sunday, ay nagkaroon po ng signing. Nagkaroon po ng signing itong tatlong partido, itong PDP Laban, Partidong Reforma nitong si dating Speaker Pantaleon Dibut Alvarez, at itong Reform Pilipinas naman ni dating Congressman at Secretary Mike Defensor. Diyan po ginanap kanina sa Club Pilipino. Okay? Marami po mga dumalo, ng mga leader, mga congressman. Okay? Nakita po natin na sila po yung nagkaisa sa isang layunin. Sa isang layunin ang ayusin ang bansa sa hinaharap. At sila din po ay nagpahayag ng suporta para sa Vice President. Okay? At mamaya, ipi-play natin yung video para makita ninyo. Ang masasabi ko, ay lumalawak ang nagdideklara ng suporta kay VP Sara. Lumalawak. At tayo po'y naniniwala, naniniwala na sa darating ng mga araw o buwan o taon, maybe next year, ay meron pang mga partido na magdideklara ng kanilang suporta para kay Vice President. Okay? Ngayon pa lang ang nakikita ko ng mga political leader na siyang magbibigay suporta kay Vice President sa 2028. Number 1 dyan, si PGMA, dating Presidente Gloria Arroyo. Para yan sa Pampanga. Naniniwala ako na pagdating ng 2028, ang dadalhin, ang susuportahan nitong si PGMA ay si VP Sara. So, ibig sabihin, ang Pampanga kuha na agad dyan ni VP Sara. Then, si Governor Chavit Singson, isa rin masasabi natin na malakas na political leader sa Norte. Naniniwala ako, katulad ng sinasabi. Actually, nag-declare na nga itong si Chavit Singson na ang kanyang susuportahan na presidente ay si VP Sara. Isa rin po yan. Dagdag din po yan sa numbers. Ang suporta na makukuha ni VP Sara kay Chavit Singson ay masasabi natin na isa rin pong malaking bagay yan. Okay? At isa, hindi pa yan. Naniniwala ako na meron pa. Meron pang mga leader, political leader na magbibigay suporta kay VP Sara pagdating ng malapit ang eleksyon. Ano yon? Manny Villar, Nationalista Party. Naniniwala ako na itong si Manny Villar ay magdideclare na suporta kay VP Sara kapag malapit na po ang eleksyon. Sa ngayon, medyo tahimik pa yan. Medyo tahimik pa yan. Okay? Itong MUP, itong MUP mga kababayan, ito nararamdaman ko na pagdating ng malapit na ang eleksyon, naniniwala ko na ito po ay babaliktad at sasama kay VP Sara. MUP. Itong partido naman ni dating Pangulong Irap, naniniwala ako na yan po ay magsasara din. Okay? Kaya nakita ko na si VP Sara ay malakas na. Okay? Lalo pong lalakas kapag itong mga partidong ito na banggit ko ay magdeklara na suporta para kay VP Sara pagka malapit na ang eleksyon. Tatlo po yan. Irap, Villar,
Si Amy, o apat pala, Chavit Singson. Oo. Chavit Singson pa. Oo. Kaya sa tingin ko, sa nakita nito natin dito sa mga pagtitipon ng mga leaders na sumusuporta kay BP Sara, sa tingin ko, ang mga kalaban dito ay kinakabahan na. Kasi nakita natin ngayon pa lang malakas na si BP Sara, tapos meron pang maganong klaseng suporta ang nakukuha niya sa mga gustong tumulong at naniniwala sa kanya. Okay? Kaya ito mga kalaban sigurado ako na kabado na sila. Okay? Nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato dahil nakita namin ang maraming organisasyon. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na, may leader na ang ating mga organisasyon, may leader na ang ating grupo. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka, nakasama ni Congressman Leon Viste, ang pinaglalaban, ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yung ginagawa nila, natanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila. Hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte. Dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Hindi natin papayagan. Tama? Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte. Kaya kayo, Senado, Kongreso, huwag kayong luluko-luko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugbok na tayo. Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas.
Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala. Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw kung senator ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House? Wala! Walang magiging kaso! Walang makukulong! Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Pakinggan nila yung 18 Marines. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Saldico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines at Mayor Baste. May lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon, sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte, ay lalaban! Lalaban! Makikialam! At lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagbakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba? Aatras ba kayo? Aatras ba kayo? Kayo ba ay magpapatakot? Lalaban ba kayo? Mas malakas, lalaban ba tayo? Mabuhay ang pamilyang Duterte! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! At ngayon po, tinatawagan natin ang presidente ng ating koalisyon kasama ang iba't ibang organisasyon. Hindi lang po siya leader ng Davao, hindi lang siya leader ng Mindanao. Ngayon, leader ng koalisyon at leader po natin sa buong sambayanang Pilipino, ang ating tagapangulo, Mayor Baste Duterte. Mayor, for the oath-taking, may I call on you to please come up the stage. Mayor Baste, Speaker, Bebot. May we ask our Senator Bongo to join us, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jibing Bodok, Congressman Liviste, Secretary Alcusi. Attorney Harold, please join us. Kung kadamat. And of course, Attorney Ferdy Tupaso. Attorney Ferdy, please join us. Attorney Manuel Luna. Rob.
Okay, lahat po tayo. We will... lahat po tayo, pakitaas po ng kanang kamay. Let's take an oath. Alright? Pero gusto po natin, pag ginawa natin to, level 10. Yes. As if the future of our country depends on it. Senator Bongo, may we request you to please join us? Okay. Lahat po tayo, pakitaas ng kanang kamay. Okay? Pero hindi ordinaryong oath ang gagawin natin. Yung buong lakas na i-declare mo. Kasi dito, kung gaano katapang si Mayor Baste, ganun din dapat lahat tayo katapang. Okay? Alright. We stand united today We stand united today in solemn pledge before God, in solemn pledge before God, country, country, and the Filipino people. and the Filipino people. We pledge to demand accountability, We pledge to demand accountability, resist corruption, resist corruption, protect the oppressed, protect the oppressed, defend democracy, defend democracy, and reject abuse of power. and reject abuse of power. We pledge to stand for leadership We pledge to stand for leadership that is transparent, that is transparent, courageous, courageous, responsive, responsive, and faithful to national interests. and faithful to national interests. And we pledge to work together And we pledge to work together with integrity, with integrity, conviction, conviction, and unity and unity, so that justice may prevail, so that justice may prevail, democracy may endure, democracy may endure, and the welfare and the welfare of every Filipino of every Filipino will always come first. may always come first. This we solemnly swear This solemnly before God, before God, before country, before country, and the Filipino people. and the Filipino people. Right. Maraming